Matitindi ang mga pasabog ng nanay ni Claudine Barreto na si Inday Barreto laban kay Raymart Santiago na mag-guest ito sa YouTube channel ni OG Diaz. Sa nasabing interview, pinaratangan ni Mami Inday si Raymart na may itinuturo kay Claudine to the point na parang zombie na umano si Claudine noong minsang makaharap nila ito. Kinuha mo na lahat na properties na pinaghirapan niya para sa mga anak niya. Mga anak yun, which is supposed to be your job. Inday Barreto, nagsalita na kung paano sinaktan ni Raymart Santiago ang anak na si Claudine Barreto. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang pasabog ng ina ni Claudine Barreto na si Inday Barreto matapos ang ilang taong pananahimik. Kung matatandaan, higit isang dekada na ang lumipas ay kumalat ang mga litrato ni Claudine Barreto na may mga pasa ang katawan na kung mapansin mo ay may bandage pa sa mukha. Napalitan di umano resulta ito sa pananakit ng kanyang dating asawa na si Raymart Santiago. At nitong nakalipas nga na araw ay humarap kay OG Diaz ang ina ni Claudine Barreto na si Inday Barreto na kung saan inilahad nito ang lahat. Una nga dito sa kanyang ibinulgar na may itinurok si Raymart Santiago kay Claudine Barreto na nagresulta sa pangangayayat ni Claudine Barreto na parang zombie na ito. Matitindi ang mga pasabog ng nanay ni Claudine Barreto na si Inday Barreto laban kay Raymart Santiago na mag-guest ito sa YouTube channel ni OG Diaz. Sa nasabing interview, pinaratangan ni Mami Inday si Raymart na may itinuturo kay Claudine to the point na parang zombie na umano si Claudine noong minsang makaharap nila ito. Ayon pa kay Mami Inday, marunong si Raymart dahil sa legs nito tinuturukan ng kanyang anak ng kung anong substance kaya hindi ito nakikita ng publiko dahil natatakpan ng shorts. Idinagdag pa ni Mami Inday na 7 beses tumawag sa kanya si Claudine, pumapalahaw ng iyak at halatang sinasaktan kung saan sa tuwing pupunta umano sila ng kanyang mister ay parang walang nangyari na bababa ito na hagdan at kakausapin sila. Noong una umunang tumawag ito sa kanya na grabe ang iyak at humihingi ng tulong ay nanghina raw siya at napaupo sa sahig ng isang mall kung saan siya naroon noong mga panahong iyon. Agad niya raw tinawagan ng kanyang asawa at pinuntahan nila ito, pero pagdating daw nila sa bahay ni Claudine at Raymart ay tila wala raw nangyari sa kanyang anak at kinausap sila nito ng maayos. Nagyaya din daw si Raymart na kumain sa labas at nilalagyan pa nito ng pagkain ng plato ni Claudine kaya't akala nila ay away mag-asawa lamang ang nangyari. Pero naulit naulit umano ang pagtawag ni Claudine sa kanya para humingi ng tulong kung saan umabot daw ito ng 7 beses. Ng kanyang panayam kay OG Diaz ay sinabi ni Inday Barreto na buhay pa ito para magpatunay kung ano ang totoong kwento sa kalokohang ginawa ni Raymart Santiago kay Claudine Barreto na parang sinaktang baboy na pinaluhod pa para magmakaawa. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. I am still here alive. It's because of her. It's not fair. Huwag naman sabihin, OG, na a mother, 89 years old, will just sit down in that wheelchair and watch your daughter kinakatay na, pinapatay na, ninanakawan na, niluludhan pa, hindi siya Diyos. Ang Diyos ni Raymart, Satanas. Ang Diyos namin, Diyos sa taas. He's gonna get it, not from me. You just watch. Ang bait namin sa kanya. He has no right na kailangan lumuhod yung mga apo ko. Kaya namin buhanin mga apo ko. Pero ang kapal niya, I hate him. OG, I hate him. Tapos sabi ko sa Diyos, sorry, mayroon ng hatred sa heart ko. Ano pong sabi sa inyo ng mami ni Santino? Oh my God. Santino is broken. He feels for his mom. He sees the needs. He needs the kakulangan. He cannot help. Alam mo si Claudine, order ng pizza. Ma'am, no. Busog kami. Grabe. Alam mo, God is good, ha? Binigyan si Claudine ng Satanas, pero yung mga anak niya, ang babait. And I told Claudine, Mom, look ko kay OG, kuya ko, mamaya, Claudine, I'm not gonna die. God is not gonna get me. You better believe it. Mami, anong pakiusap mo kay Raymart? Kasabihan lang yun, but it's so cheap. Do not judge a book by its cover. Tinanggap ka namin. Buo-buo yung hindi mo natikman sa family mo yung love. Hindi mo nakita sa family na ordinary. On how it is to have the kind of family we have. Sinaktan mo na yung anak namin, ha? Hindi ka pa
mo yung anak ko sa harap ng masahista mo. Hindi mo alam, nakita ng 4 years old na anak mo. They did not know what it was, but they know that their mother was struggling. Tapos, kinuha mo na lahat na properties na pinaghirapan niya para sa mga anak niya. Mga anak yun, which is supposed to be your job. Wala kang property at all. Ang yaman ng tatay mo, yung mother mo used to complain to me na sayang yung trabaho ng tatay nila para mabigyan sila ng ano. They don't even look at it kasi it's easier to steal. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto because what you did to her, you stopped. She is being one. Kala mo wala kang utang? You'll find out. Hindi kita sisingilin, Raymar. Hindi kita sisingilin. Never ka namin. Never ka namin tinaboy ni Daddy. We treated you like still our own son-in-law. But you treated my daughter like a beast, like an animal. Na sa totoo lang, ikaw ang tunay na animal. May Diyos ka? Kilala ko, Satanas yung Diyos mo. Ako may Diyos ako sa taas. You watch, it gonna get you. Papabayarin ka. As for any girl you wanna get now, you can choose. You better choose well. I will not say good luck. I will pray for you because if you did not see what my daughter and my grandchildren pass, you're gonna get it. You're the next victim. I'm not finished with you, Raymar. May utang ka. Sisingilin ka. Isang signature lang. Kamamatay lang, namatayan yung mother ng mga anak mo. Lumuluhod na sa'yo. Isang Barreto, pinuluhod sa isang Satanas. Sorry, but your mom was really the love of Claudine. Sa wedding, nilang sinabi ni Chiding, Raymar, wag mo saktan si Claudine kasi hindi lang Bongo ang pinaka maganda lang talaga. Parang prepare ako ni Rico hanggang sa huling hininga niya. Pinaglaban at pinagtanggol niya. Kasi left a letter na inaamin lahat ng mga kasalanan niya. And that's when people realize na hindi ako mas masama na iisip nila. Again, hindi nag-overlap si Raymar at si Rico. In all fairness with Raymar, I don't think he would go for somebody who's already seeing somebody also. Diba? Parang makikita mo, ay, hindi ganyan yung tipong babaeng gusto ko makasama. Na from one relationship, another relationship. It was exactly a year, almost a year nung naging kami ni Raymar. Video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!